Kamusta? Ready na ba kayo para sa isang napakagandang kwento? Kasi ngayon, aalamin natin ang isang hindi kapanipaniwalang totoong kwento na nangyari sa tuktok ng isang bundok. Isang kwento kung saan ang isang kaibigan ay biglang nagbago sa harap mismo ng kanyang mga kasama. O sige, simulan natin sa tanong na ito. Isipin nyo ha, kasama ninyo ang best friend ninyo, tapos bigla na lang, boom, nagsimula siyang magnininging ng sobrang liwanag, parang araw. Ano kaya ang gagawin ninyo? Well, alam nyo ba, yan mismo ang nangyari sa tatlong magkakaibigan noon. Okay, simulan na natin ang ating paglalakbay. Nagsimula ang lahat sa isang medyo misteryosong pag-akyat sa bundok at sa gabi pa. Saan kaya sila pupunta at anong meron doon? Pagkatapos ng isang napakahabang araw ng pagtuturo, may naisip na special na lakad si Jesus. At para dito, pinili niya yung tatlong pinakamalapit niyang kaibigan, sina Pedro, Santiago at Juan. Sila yung parang inner circle niya, yung mga laging kasama sa mga importanteng sandali. Imagine nyo yung pagod nila. Maghapon na silang nagtrabaho tapos ngayon, kailangan pa nilang umakyat sa isang matarik na bundok. Habang naglalakad sila, papalubog na yung araw. At maya-maya, ang dilim-dilim na. Silang apat na lang ang nandun, sa gitna ng katahimikan ng bundok. Na makahanap sila ng isang tahimik na lugar, sinabi ni Jesus sa mga kaibigan niya na maghintay muna. Medyo lumayo siya ng kaunti para manalangin. Kasi alam niyang may mga mabibigat na araw na darating, kaya nanalangin siya para sa lakas. At ipinanalangin din niya na sana maging matatag din ang pananampalataya ng mga kaibigan niya. Sinubukan naman ni Pedro, Santiago at Juan na manalangin din, pero grabe na talaga ang pagod nila. Sa buong araw na paglalakad at pag-akyat, hindi na nila kaya. Bumigat na ang kanilang mga mata at, ayun, bagsak, nakatulog sila. At dito na magsisimula yung pinakaastig na parte. Habang mahimbing na natutulog ang mga alagad, may isang bagay na hindi kapanipaniwala ang malapit ng mangyari kay Jesus. Habang si Jesus ay taimtim na nananalangin, ang panalangin niya ay sinagot sa isang paraan na hindi mo aakalain. Bigla na lang, parang bumukas ang kalangitan sa mismong tapat niya. At mula doon, isang banal at napakaliwanag na ilaw ang bumaba at bumalot kay Jesus. Para siyang tinakpan ng isang kumikinang na kumot. Ang buong tuktok ng bundok ay biglang nagliwanag. At ito talaga ang nakakamangha. Ang mukha ni Jesus ay nagsimulang kuminang na kasing liwanag ng araw. At yung mga damit niya, naging sobrang puti, mas maputi pa sa snow, mas maputi pa sa kahit anong liwanag na nakita nyo. Yung banal na kaluwalhatian na laging nasa loob niya, ngayon, lumabas para makita ng lahat. Dahil sa sobrang liwanag, nagising sina Pedro, Santiago at Juan. At pagmulat ng mga mata nila, naghulat sila. Hindi na pala nag-iisa si Jesus. Mayroon siyang dalawang surpresang bisita. So, sino ang mga bisitang to? Hindi sila basta-basta ha? Sa isang banda, andoon si Moises, yung dakilang leader na tumanggap ng 10 utos. Kinakatawan niya ang batas ng Diyos. Tapos sa kabilang banda, andoon si Elias, isang napakatapang na propeta. Kinakatawan naman niya ang lahat ng mga propeta. Wow! 2 sa mga pinakasikat na bayani ng Lumang Tipan, nandoon mismo kausap si Jesus. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Nagpaplano ba sila ng isang party? Hindi. Ang totoo, nandun sila para palakasin ang loob ni Jesus. Kinausap nila siya tungkol sa napakahirap na paglalakbay na kailangan niyang harapin sa Jerusalem, ang paghihirap at kamatayan niya. Lahat yon ay parte ng plano ng Diyos para iligtas tayong lahat. Pero syempre, napakahirap noon. Kaya nandun sila para i-cheer siya. Akala nyo, tapos na yung mga sorpresa? Hindi pa, kasi may parating pang pinakamalaking sorpresa sa lahat. At ito ay nagmula sa loob ng isang nagniningning na ulap. Isang napakagandang ulap na mas maliwanag pa sa ulap na gumabay sa mga Israelita noon sa disyerto, ang bumaba at tumakip sa buong tuktok ng bundok. At mula sa ulap na yon, may narinig silang isang napakalakas na boses na halos yumanig sa buong bundok. Ito yung boses mismo ng Diyos Ama. At mayroon siyang napakaimportanteng mensahe. Sabi niya, "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nako,
Kung kayo ang nakarinig nun, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Sila Pedro, grabe ang takot nila. Sobrang lakas at kapangyarihan ng boses ng Diyos. Napasubsob na lang sila sa lupa at tinakpan ng kanilang mga mukha. Nanginginig sila sa takot. Pero sa gitna ng takot nila, may naramdaman silang marahang humawak sa kanila. Si Jesus pala, sabi niya, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot." At nang maglakas loob silang tumingala, wala na yung nakakasilaw na liwanag. Wala na rin sina Moises at Elias. Sila na lang ulit, kasama ang kaibigan nilang si Jesus na mukhang normal na ulit. Okay. So ano nga punto ng lahat ng iyon? May kumikinang na kaibigan, may mga bisita mula sa nakaraan, may boses mula sa ulap, bakit kailangang mangyari ang lahat ng iyon? Ating alamin. So, ano ba talaga ang mga aral dito? Una, para itong isang sneak peek o patikim ng kaluwalhatian ni Jesus sa langit. Pangalawa, pinatunayan nito na si Jesus talaga ang anak ng Diyos. Pangatlo, binigyan nito ng lakas ng loob ang mga alagad para sa mga mahihirap na araw na darating. Ipinakita rin nito na ang batas na kinakatawan ni Moises at ang mga propeta na kinakatawan ni Elias ay parehong nakaturo kay Jesus. At syempre, ang pinaka-main event, ang pinakamahalagang mensahe sa lahat, yung sinabi mismo ng Diyos, pakinggan si Jesus. At yan ang hindi kapanipaniwalang kwento sa tuktok ng bundok. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Kung kayo ang isa sa mga alagad sa bundok na iyon, ano kaya ang pinakamalaking bagay na matututunan ninyo tungkol kay Jesus sa araw na iyon? Magandang pag-isipan yan.